Cumulatively, meron po siyang superior IQ of 141. She's a certified genius. Out na po si Annalyn Santos. Wala daw po kasi ibang magbabantay sa nanay niya eh. Gusto mo kausapin natin yung nanay mo? Baka may way naman para maipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Gusto po sana kayo makausap ng Board of Directors para po ma-assess ang status ng bata sa kanyang scholarship. Matutupad na yung pangarap ng ano ko makapag-aral. This kid has a bright future ahead of her. Kailangan lang niya ng konting tulong. Tulong na kayang ibigay ng foundation. I may be the chairperson, but I'm still a single vote. Yung may-ari ng foundation, si Moira Tanyag, mukhang tagilid yung scholarship ni Annalyn. There's only one slot left, and dalawa silang dapat namin pagbibigyan. Hindi po si Annalyn yung napili ninyo? Pwede ho bang malaman kung bakit to? I just don't like you. You and your daughter. So, pinapunta mo yung bata kay Moira? I really wanted to help the kid. At magandang PR na rin sa foundation kung sila Moira makakuha kay Annalyn. Mukhang magaan ang loob mo sa bata. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya. Kung hindi rin ako nakakuha ng scholarship, wala rin ako sa harap mo ngayon. So, you're paying it forward now? Ganun na nga. At natutuwa ako sa pagkabiba ni Annalyn. So I'm really hoping na magustuhan siya ni Moira and kunin siya sa foundation. Alam mo, ang sarap talaga patulan ng babaeng yan. Pasalamat siya. Teritoryo niya yung apex na yun, ano? Subukan niyang dumaan sa palengke kung hindi ubos lahat ng buhok niyan sa akin. Gigil niya ako eh. Diyosa, huwag mo nang gawin yan. Eh, wala namang mangyayari kahit awayin mo siya eh. Baka mapahamak lang si Annalyn lalo. Eh, paano kung ipa-blacklist si Annalyn sa ibang foundation? Ako, huwag naman sana. Hindi ko nga alam paano ko sasabihin kay Annalyn eh. Hindi siya natanggap ng dahil sa akin. Ano ka ba? Hindi naman dahil sa yun, ano? Eh, nakita naman talaga natin kung gaano kasama yung ugali ng Madam Moira na yun. Sayang naman. Akala ko naman she was a sure shot for the scholarship. Eh, paano? May mas deserving pa na bata para sa board. I tried to convince them, but I told you, I'm just one vote. Baka naman gumaganti ka lang. Gumagante? Kanino? Sa'yo? Ano ako? Batang gumagante kapag inaaway mo? Do not insult me like that, Robert. Not in front of our daughter. Maybe it's for the best, Dad. Nawalan ng opportunity ang isang bata na makapag-aral? And then you say it's for the best? Why would you say that? Because you're getting too attached to her, Dad. I saw the way you treat her. Parang totoong anak na ngayon turing mo sa kanya. Kaya siguro nakakalimutan mo minsan na may totoo ka ring anak. Zoe, that's not true. Let her. Huwag mo nang sabayan ang init ng ulo ng anak mo. Sabihin mo, kaya pala sagot yung anak mo. Dahil palagi mo binibaby. Well, she's our only child. Of course, binibaby ko siya. And besides, may point yung bata. Mas pinag-aaksaya mo pa ng panahon ng batang di mo kaano-ano kaya sarili mong anak. Ayoko sana mapawalan ng loob si Annalyn dahil merong isang tumanggi sa kanya. Inaasahan pa naman niya yung Apex dahil tutulungan siya nung doktor na iniidolo niya. Ano ka ba? Meron yan. Maniwala ka, manalig ka na may darating na tulong para kay Annalyn. Kaya ako naniniwala, meron yan. Gulahin mo ako, meron, 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 may tulong. Kayahin mo kasi ako. Meron, meron, meron. Josa. Ay, di ba pangin po ako ng kilikili, sir? Init po. Sir, may papagawa po ba kayo? Wala. Ikikwento ko lang. Kasama ko kasi yung kaibigan ko kanina, nag-almusal kami. Siyempre, naikwento ko na meron akong anak-anaka na ubod ng talino at saka super genius. May-ari siya ng eskwelahan. Gusto niyang bigyan ng scholarship si Annalyn. Sir, seryoso po kayo? Oo naman. Naku, baka mamaya tanggihan na naman nila si Annalyn.
Hindi, wala nang screening interview to. Sure ball na to. Makakapasok na si Annalyn ng eskwelahan. Talaga po, sir? Oo. Ako, sir, marami pong salamat. Thank you po. Thank you po talaga. Po, sir. Ako, sir. Sorry po. Sorry po, natuwa lang po ako talaga. Maraming salamat po talaga, sir. Okay lang yan. Ay, ma'am. Ay, tapos na po ba? Nasa second exam na po siya. Ma'am, kamusta naman po si Annalyn? Baka po nauuhaw po siya, baka kailangan po niya ng tubig. May water naman po sa loob. Ma'am, ano ho bang mangyayari kapag bumagsak po yung anak ko? Nako, wag po kayo mag-alala. Hindi po babagsak si Annalyn. The test is for us to assess kung saang grade po nababagay si Annalyn pagpasok niya dito sa school. Base po kasi sa napanood namin, advance po si Annalyn para sa grade 2 and kahit sa grade 3 din. Naku ma'am, kahit ano pong grade, basta lang po makabalik po sa pag-aaral yung anak ko, okay na po sa amin yun. She's doing really well po. Ang bilis nga po niya sumagot at nagbilin po siya sa amin na wag daw kayong mag-alala. Seryoso? Incoming third year high school ka na? Opo, Mang Croms. Yun po yung sabi sa school. Kahit nga ako nagulat din. Kahit na nasabi na nila sa akin na advance si Annalyn sa edad niya, pero akala ko naman kasi grade 3 lang o kaya grade 4. Yun naman pala, third year high school. Ay, naku, Lynette, masanay ka na, ha? Kasi, itong inaanak ko talaga, napakahusay niyan. Akala yata ng Apex Foundation Scholarship na yan, na sila lang meron ganon, no? Ano ka ngayon, Moira Tanyag? Ang ganda-ganda, sama-sama na ugali. Nina, wag na po natin isang mga bad vibes. Tsaka ayoko rin po magkaroon ng utang na loob kay Madam Moira kahit asawa pa siya ng idol ko. Annalyn, ikaw ang idolo namin dito. Sinisigurado ko sa'yo, darating ang isang araw, Dr. Annalyn Santos. Ha? Ako, gusto ko po yan, Mang Crom. Sana magkatotoo po yung sinabi niyo. Nasa sa'yo yun, Annalyn. Basta to, tandaan mo to, ha? Dasalang at nasa ating mga kamay nakasalalay ang katuparan ng ating mga pangarap. Elib ka, no? Ha? Bibigay ko nga pala sa ito. Naku, maraming salamat po, Mang Crom. Hindi, binili ko yan. Kako pagbalik mo sa eskwelahan. Ha? Kaso, pasensya ka na, ha? Kasi pang grade 2 lang yan, eh. Hindi ko na maakalain na pagbalik mo sa eskwela, high school ka na. Masyado mo kasing ginalingan, eh. Ha? Alam mo, Cromwell, ha? Kabaligtaran ka ni Moira. Bakit? Kasi kahit hindi masyadong maayos yung itsura mo, mabait ka. Nax, napapansin mo na ako, ha? Nakakadiri ka. Ano ba yan, Lynette? Suklay lang yan. Ano ka ba? Naku, gagamitin ko po talaga ang mga ito. Special po ang mga ito dahil regalo na galing po sa inyo. Thank you po, Mang Crom. Oo naman. Tama po pala yung sinabi ni Ninang. Ang tama. Kahit hindi po masyado maayos ang itsura niyo. Hindi pa siya tapos magsalita, eh. Tapos na po. Ha? Wala na. Annalyn, excited ka na bang pumasok sa school? Opo, Nay. Excited na po ako. Uy, sali din ako dyan. Ay, ako din. Hindi ka pwede dito. Hindi ka maayos. Morning po, Kuya. Ay, Noel! Oy, nandito na yung order mo sa akin, ha? Pakihawak nga muna yan, ha? Andito yan nasa ibabaw ko. Dahil marunong ka nang magbasa, ha? Matalino ka! Hindi para sa
sa akin kung ano ang dapat kong gawin para sisingilin ko yung nanay mo sa lahat ng sakripisyo ko na binigay sa kanya sa tatay niya inutin. Anong gusto ninyo? Wala tayong ilaw, magamot siyang nanay mo. Boba na ho ako kung boba, pero may pangarap po ako para sa anak ko. Hindi pwede nga. Aming utot ko! Aming utot! Pagkatapos, eto, ayun, yun, sa ilalim. Yan. Yan na. Oo, akin na yan. Oo, sige. Oo. Ay! Hay! Naku! Bumalik ka nga rito. Napakawalang modo naman ng batang yun, oh. Hindi man natulungan. Oh! Pambihira naman, oh. Si Annalyn, pasalubong ako para sa kanya. Ay, naku sir, wala po siya dito. Oh. Eh kasi unang araw po ngayon ni Annalyn sa school. Talaga, ngayon na ba yun? Ba't nandito ka? Ba't di mo siya sinamahan? Ay, naku sir, ang dami ko na po kasing absent simula po nung nagpapagamot ako. Eh sayang naman po yung kikitain ko sa araw na to. Kaya, yun po. Oh, bilib ako sa'yo, no? Yung pagpupursige mo pagdating kay Annalyn, iba talaga. Siyempre naman po, sir. Mahal na mahal ko po talaga yung anak ko. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan po siya ng magandang kinabukasan. Para kahit paano naman po, guminhawa naman po yung buhay niya. Eh, yun naman pala eh. Ba't hindi mo sundin yung sinasabi namin sa'yo ni Annalyn? Bumalik ka mag-aaral. Hindi pa huli ang lahat, Lynette. Naku, sir. Mahirap po kasi kung dalawa pa po kami ni Annalyn mag-aaral. Eh, paano po yung mga gastusin namin? Kaya po, sir, si Annalyn na lang po. Ay, pero sir, sinabi niyo po na okay po talaga yung eskwelahan na papasukan niya, ha? Okay naman yun. Kilala naman natin yung may-ari nun eh. At saka mababait naman yung mga teacher at saka staff doon. So, okay lang yan. Eh, sir, yung mga estudyante po, mababait po ba sila? Pwede makiupo? Ay, oo naman. Sa school naman tong bench, kaya lahat tayo nakikiupo lang. Oo nga naman, no? Salamat. Ako nga pala si Grace. Baka di ba yung suot mo? Chancery ka ba? Pero high school na ako. Wow! So, ikaw pala yung pinag-uusapan na batang genius? Pa-autograph naman. Ano ka ba? Di mo ako artista, no? Mukha lang, parang ikaw. So, genius ka ba talaga, Annalyn? Po. Sabi kasi nila, patuloyin mo na raw ako. Ikaw na daw maging #1 sa school natin. Hindi ko po alam. Good luck na lang sa'yo kasi hindi ako papayag. Ako'y pwede, huwag ka pumayag. Huwag kang ang pilosopo? Di man po talaga ako pilosopo eh. Di man po ako si Plato, Socrates at Aristotle. Annalyn po ang name ko. Oh, shut up! Halika na. She's just a kid. Oo naman, siguro naman. Nag-aalala po kasi ako kay Annalyn eh. Kasi po baka apihin po siya ng mga kaklase niya. Kasi po, mas bata po yung anak ko eh. Huwag ka na masyadong nag-aalala dyan. Basta, ito yung kay Annalyn ha. Tsaka susunod sa mama ng bata. Ay, opo sir. Salamat po dito. Mauna na ako ha. Sige po. Ingat po sir. Ingat. Pala, sino yung mga binanggit mo kanina? Yung Plato? Mga great philosophers yun. Mga totoong pilosopo. Hindi naman talaga ako pilosopo eh. Di ba tama naman yung sinabi ko? Ba't naman ang sinugalit sa akin? Basta, dito pala, di ko kasi gets. Di ba genius ka naman? Paano to? Lynette. Ma'am, may ipapagawa po kayo sa akin? Anong pinag-usapan niyo ni Michael? Tungkol po kay Annalyn. Kasi po, unang araw po niya sa school. Si Annalyn. Opo. So, hindi tungkol sa trabaho. Pero, ang tagal niyong nag-usap. During work
hours. Tama ba yun, Lynette? Tinutulungan ka na nga ng boyfriend ko, inaabuso mo pa. Hindi naman yata fair yun, Lynette. Unless, sinasadya mo dahil may hidden desire ka kay Michael. Sagutin mo nga ako, Lynette. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Nabalitaan mo ba na dito daw nag-enroll yung genius na bata? Sino yun? Nakalimutan ko yung pangalan eh, pero nakakatuwa siya. Sana matalino din yung anak ko. Ikaw ba? May anak ka ba? Wala eh. Pero yung jowa kong deads na, meron. Isa. Pero nako, hila utak nun, bubita. Yung anak nun, pa, okay, sana, kaya lang. Buisit ako dun. Teka! Ay! Naku! Siya nga, teka. Sandali lamang, ha? Sandali. Teka nga, sandali lamang. Pinagod ako nito, sumakit ang tuhod ko eh. Aray ko, ano ba? Sorry po, ma'am. Sorry po. Itong mga batang to, teka, Ano sumakit bang ang tuhod ko gagawin dito. mo? Pagsasabihan ko lang. Eh, naku, estudyante yan dito. Nakaanak mayaman pa. Halika na. Sige. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Sige na. Okay, let's go. Ma'am, wala po. Alam mo, gusto kong mainis sa'yo. Dahil 2 taon na nandito ka pa rin kay Michael. Pero pag naiisip ko kung bakit, naaawa na lang ako sa'yo. Wala ka nga palang pinag-aralan. Kaya nung may inabot na tulong sa'yo, sinunggaban mo at hindi mo na binitawan. Alam ko na kung saan ka pinaglihi eh. Sa linta. Todo kung makakapit. Ma'am, pasensya na po. Excuse me lang po. Ano, nasaktan ka? It hurts, Lynette, because it's the truth. Hayaan mo, Lynette, pag ako nanalo sa loto, bibigyan kita ng 1 milyon. Para makaalis ka na dito at hindi ka na umasa kay Michael. At sa oras na makita kitang nakikipag-usap kay Michael ulit, during work hours, babawasan ko ang sweldo mo. Malinaw? Aabisuhan na rin kita, Lynette. Sa oras na ikasal kami ni Michael, sisiguraduhin ko na goodbye na sa inyong mag-ina. Tara, kain na tayo. Ay, hinintay ko pa yung tatay ko eh. Ah, sige. Anak! Tay! Sila ko na-request mong pagkain, ha? Salamat po! Tutuwa ka talaga dyan. Pero, anak, pasensya ka na. Kailangan ko nang umalis kasi mamamasada pa si tatay. Sige po, ingat po. Eh, sige. Ingat ka po, ah. Ingat kayo, ha? Bye po. Tama naman si Ma'am Hazel eh. Kahit naman gusto ko na umalis kami dito ni Annalyn, saan naman kami pupunta? Wala naman kaming ipon. Kaya siguro, titiisin ko na lang si Ma'am Hazel hanggang sa matupad na ni Annalyn yung pangarap niya. Sige nga, paano naman ang pangarap ni Annalyn para sa'yo? Lynette, alam mo naman na gustong-gusto ni Annalyn na makapag-aral ka din kagaya niya, di ba? Ay, nako, Diyosa. Ang tanda ko na para mag-aral. Lynette, whatever, alam mo bang 32 anyos na ako nung graduate ako ng high school? Ha? 32? Yeah. Talaga ba? Well, for your information, nag-ALS ako. Hindi mo alam yun. Advanced Learning System. Ayun sa awa ng Diyos. Pagkatapos ng 2 taon, graduate ako ng high school. Alam mo, Lynette, kaya mo rin yan. Kung gugustuhin mo. Kaya yan. Kahit naman gustuhin ko, hindi ko naman kayang pagsabayin na pareho pa kami dalawa ni Annalyn ng mag-aral. At saka yung scholarship niya, hindi naman sasagutin lahat ng mga gastusin namin eh. Siyempre, kailangan ko pang isipin yung baon niya, yung pamasahin niya. O, hindi ko naman
papasok sa budget namin. Kaya Cromwell, mahirap yan. Look who's the real loser. Uy! Uy, Annalyn! Anak ka ng bula? Ginagawa mo rito? Bawal tumambay. Ikaw yun eh, no? Alika rito. Lumabas ka. Lumabas ka! Bawal dito mga batang squawk-kwa. Manang! Ano? Bawal po yung ginagawa niyo! Oh, Ay. Cromwell, bakit bumalik ka? Ay, si Diyosa, bumili lang ng banana cue. Dinalang kita ng libro. Baka gusto mong basahin. Hiramin mo. Nako, hindi ko naman kayang basahin yung mga ganyan. Para lang yan sa mga matatalino. Sino nagsabi? Ayun, nakwento nga ni Diyosa sa akin. Doon ka pala lumaki sa madrasta mo. Na araw-araw niyang sinasabi sa'yo na wala kang pinag-aralan. Ay nako, Cromwell, hindi na ako naaapektuhan ni Chang. Akala mo lang hindi. Pero oo, at oo. Apektado ka nun. Tignan mo yan. Kala mo lahat ng libro pang matalino lang. Alam mo, Lynette, ang libro, nandyan yan para basahin. At hindi ka huhusgahan yan kahit buklatin mo. Alam mo, naniniwala kasi na hindi mo kaya. Kasi araw-araw na sinasabi sa'yo ng madrasta mo, tumanim tuloy siya sa isip mo . Katulad niyan, wala na yung madrasta mo, pero nandiyan pa rin siya sa isip mo. Binubungangaan ka pa rin. Kailangan mong patahimikin si Chang Susan dyan sa isip mo. Kailangan niyang mamatay dyan sa isip mo para mabuhay ka. At makayanan mo yung sinasabi niyang hindi mo kaya. Alam mo kung sinong dapat mong buhayin sa isip mo? Si Annalyn. Kasi siya yung naniniwala sa'yo. Ramdam ko yun at siya lang ang nag-cheer sa'yo. Capital L, capital Y, H. Sasagutin ko muna, ha? Capital L, capital Y. Go. Capital L, go. Hoy! Go. Anong ginagawa mo? Aasarin mo na naman ako, no? Hindi. Gusto ko magpasalamat sa'yo kasi narinig ko lahat ng sinabi mo kay Lynette. Kailangan niya talagang marinig yun sa ibang tao Na kahit naman pala ganyan ang itsura mo, maayos kang magbigay ng payo. Bakit? Anong itsura ko? Alam mo, Diyosa, yung mga ganyang galawan, alam ko yan. Ramdam ko yan. Ramdam kita. Ha? Excuse me, hindi kita type, no? Kala mo naman. Kung maka-type ka... Magmerienda ka muna para sa... Touch ako nga. Child abuse po yan, tsaka estudyante po dito sa Annalyn! Ano ka mo? Hindi po ako tumatambay! Nag-aaral na po ako dito! Ay, ganun ba? Ang galing, ano? Ang galing! Pero hindi dapat ikaw ang nag-aaral. Dapat yung nanay mo dahil yun ang boba at walang alam. Di po boba at walang alam ang nanay ko. Hindi na po siya nakapag-aral. Ganun na nga yun. Kaya nga hindi siya nakapag-aral kasi boba siya at saka walang alam. Wala na po ba kayo ibang masabi? Lagi niya nila po inapi yung nanay ko. Hindi po siya boba at walang alam. Boba siya. Kaya nga naloka ng tatay mo . Pero tama yung ginagawa mo. Mag-aral ka para hindi ko lumaking katulad niya na boba at walang alam. Yung kamay sa'kin ay nagbigay kahulugan. Lumalaban ako upang ika'y gabayan. Lahat ng makakaya ay sa'yo ibibigay. Sigurado matutuwa dito si nanay sa mga nakuha ko. Perfect score na perfect score! Yabang mo. Diba pinag-ayabang mo? Iyakin na yan! Sa akin yan! Ikaw ba talaga sigurado ka na si Sir Chinito yung nakita mo?
Oo nga, sigurado nga ako. At saka sigurado din ako na nakita niya ako. Kanina po, nahinggit po kay Grace at sa tatay niya. My Lord, pwede po bang tulungan niyo ako na mahanap ang tatay ko? Sakit ng ulo lang yung hinahanap mo, kakahanap dyan sa babaeng nabuntis mo. Gusto ko lang talaga malaman kung nagkaanak ba talaga kami ni Tisay. Nakaisip na ako ng paraan kung paano natin makikita ang tatay mo. Talaga po? Salamat po, Nay!